Hello everyone! Welcome to our Day 3 sa pagsaulog sa ato ang Lifestyle Medicine Week 2024. So karon akong i-share sa inyo ang very strong scientific evidence mahitungod nga nagpakita kini nga ang physical active people aduna sila'y una higher level of health related fitness. So kung kita aktibo ta sa ato ang physical, fit ta sa matag adlaw nato nga buluhaton, ikaduha mao ang lower risk profile for developing a number of disabling medical condition. So kung kita aktibo ta, mga followers, listeners, viewers, no, kung aktibo di ay ta, makatabang di ay ni siya sa ato nga dili ta dali magkasakit. Ikatulo, lower pod ang ato ang risgo sa mga various, sa mga nagkalain-lain nga mga chronic diseases sama sa lifestyle related disease, sa cardiovascular, sakit sa kasing-kasing, pagtaas sa BP, pagtaas sa timbang, type 2 diabetes ug uban pa, no? So lower di ay ang atong rates ni ana mga higala igsoon nga naminaw nato karon kung kita aktibo sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi. So karon according sa study, kung kita po dili aktibo sa atong adlaw-adlaw sa ato ang physical nga aspeto, karon ato pong makita diri nga it will cause mortality. So karon ang relasyon sa dili aktibo og sa mortalidad sa usa ka tawo, no? According sa study, ingon diri physical inactivity causes nearly 1 in 10 premature death. Imagine, so kada napulo adunay isa nga sa taga napulo nga mamatay adunay isa nga premature ang iyahang gikamatian. Meaning dili pa unta to siya mamatay kun dili, pero tungod kay physical inactive siya, posible gyud siya nga namatay siya sa wala pa sa oras nga iyahang gitagana nga siya mamatay. Kay kitang tanan mga tao mamatay man gyud ta, pero kung kita gani mamatay sayo sa ato ang gitagana alang kanato, that is ginatawag nato nga premature death. So isa ni ana sa hinungdan mao ang dili aktibo nga physical nga aspeto sa atong kinabuhi. Ikaduha, if ang katawhan, ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan mo decrease ra gani ang ato ang physical activity sa 25%, no, worldwide moabot sa 1.3 million nga gakamatay matag adlaw tibuok kalibutan kung mo decrease ang physical activity sa tao sa tibuok kalibutan. Imagine, no, karon sa ato ang panahon karon, technology is very fast developing. And isa siyang makahinungdan sa ato nga magtinapol ang tao. So mao na siya nga blessing gihapon kung wala kay ikapalit ni ana. Pero blessing gihapon kung imo na siyang gamiton sa balanse, no? Kanang imuhang kinabuhi ibalanse nimo siya. Ang mga technologies makatabang siya nga mapadali ang atong mga buluhaton, pero kung ikaw dili mag-aktibo sa imuhang pag kinabuhi ni ining kalibutan, nan isa ka sa 1.3 million nga mamatay matag adlaw sa tibuok kalibutan. Posible gyud ka nga isa ka ni ana. So karon ang last nga akong atong paghisgutan karon according sa study is physical inactivity and major lifestyle related disease causes, no? So karon unsa man ang relasyon kung dili ta aktibo sa ato ang physical og sa lifestyle related nga mga sakit, no? So kung wala pa mo nasayod kung unsa kini mga lifestyle related nga mga disease, just try to watch my videos about 12 ka mga lifestyle related disease sa description box below. Just click the link. So ang una is 6% nga mo develop ang atong coronary heart disease. So imagine kung dili ta aktibo sa atong physical, mo develop tag 6%, no? 1% nga magkaroon ta ng coronary heart disease. Ang ikaduha, 7% pod ang mutaas ka nato, no, ang risgo nato kung dili ta physical active, risgo ta 7% sa diabetes mellitus or kining ginatawag nato nga type 2 diabetes. Ikatulo, 10% ang risgo nato sa breast cancer. Uy mga kababainhan, labi na mga mama, importante gyud nga mugawas gyud ta sa atong panimalay, maghatag tag higayon sa pagtaker sa atong lawas. Taga na tog higayon nga ato kini ilihok-lihok ang atong lawas, maghatag tag higayon sa paghatag og physical nga aktibidades, no, nga gawas sa panimalay nga mga buluhaton.
Lastly is 10% pod ang mo develop sa usa ka tawo sa colon cancer kung siya dili aktibo pisikal. So according ni siya sa study, Lancet study July 21, 2012. So karon mga higalag igsoon, ang choice naa sa inyo ha. Gihatag na nato ang impormasyon nga kung unsa ang mahatag niya nga benepisyo sa atoa og ang choice anaa ka nato. Sa dili pa ko magtapos, gina-invitean ta mo karong coming 4th Sunday June didto sa Kaamulan Grounds. Magkita-kita ta kay aduna kitay ginatawag nga Just Walk. Under ni siya sa Walk with a Doc Program International. So kung gusto mo nga mo join sa amua, mo join sa team, sa welcome mo sa Kaamulan Grounds 2 p.m. to 3 p.m. Sunday, June 23, 2024. See you there. Bye-bye. Amping.